Hallelujah. Dakilang Diyos, sa oras po ito kami po ay nagpapasalamat dahil Ikaw ay nakapangyarihan sa lahat, Diyos na buhay at patuloy na nakakabatid ng lahat ng bagay patungkol sa amin. Kayo po ang nakakasiyasat ng aming puso, ng aming isipan, ipagpatawad mo ang mga bagay na nakikita mo na mga kaisipan o karumihan, pagkakamali, pagkakasala. Pakalinisin kami ng iyong makapangyarihan dugo ni Jesus ang siyang tumakip sa bawat karumihan, kasalanan. At sa oras nito, tulungan mo kami na maging attentive sa iyo at sa iyong mga salita. Mga aral mo at mga turo mo ay aming maunawaan at patuloy na ito ay ingatan namin sa aming mga puso at isagawa sa aming mga buhay sa araw-araw. Pagpalain mo ang pag-aaral namin. Kayo po ang mangunat pumatnubay sa amin ng iyong banal na Espiritu. Samahan kami, Panginoon. Umaasa kami, sumasampalataya. Nakasama ka namin dahil sinabi mo sa iyong salita na hindi mo kami iiwan at pababayaan. Pagpalain mo ang aming pag-aaral. Sa pangalan ni Kristo Jesus, ito po ang aming panalangin. Amen. Amen. Amen po. Magandang hapon po sa lahat. At ngayon po, pagpapatuloy po natin ang ating pag-aaral patungkol po sa salita ng Diyos about the mind. No? Ito rin po ay karugtong ng ating series of blessed guests about spiritual warfare. No? Spiritual warfare, the battle of the mind. Yung ating pong natapos noong nakaraang Miyerkules about the battle of the mind. No? Natutunan po natin na nakaraang mga Miyerkules ang pangalan ng ating kaaway. No? Dahil nga sa bawat battle, sa bawat spiritual warfare, kinakailangan malaman natin at makilala natin ang ating kaaway. No? Pagkatapos na makilala natin ang ating kaaway, no? Dapat din natin matutunan kung ano ang kanyang magawa, kung ano ang kanyang mga taktika, no? So isa-isa 'yan, pero hindi natin natatapos sa buong araw na ito o dahil tayo po ay limited for 1 hour o less than 1 hour, no? So kaya po ito po ay part 3 ng ating spiritual warfare, the battle of the mind. No? So, natutunan po natin last Wednesday na ang ating mga isipan, our mind is our greatest asset. No? So, kaya nga tayo dito binabattle ng ating kaaway, no? Dahil alam niya na mahalaga sa atin ang ating mga isipan. No? Sabi po sa Bible, si Satanas ay pumaparito upang magnakaw, pumatay, at pumaksa. Pero alam din natin ang mga pangako ng Panginoon, kung ano yung saan tayo o anong plano ng Diyos o anong kalooban ng Diyos about sa atin. Sabi nga sa 1 John 4 verse 4, greater is He who is in us than he that He is in the world. Mas dakila siya na nasa atin kaysa sa Kanya na nasa sanlibutan. Sabi sa Romans 8, we are more than conquerors. Sabi po sa salita ng Diyos na higit pa tayo sa mga mapagtagumpay. We are more than conqueror. Na pagtagumpayan na ng ating Panginoon Kristo ang ating kalaban, ang ating kaaway na si Satanas. No? Minsan, tandaan po natin siya'y talunan na kinakailangan na hindi niya madaig ang ating Panginoong Kristo, no? Siya, kaya ang ginagawa niya, ang pinupuntorya niya ay yung mga mahal ng Diyos. No? Na kung tayo ay mananampalataya lang at magtitiwala sa Diyos at sa Kanyang mga salita, ay makikita po natin na mahayag sa atin yung mga sinasabi ng salita ng Diyos patungkol po sa atin. So, kinakailangan na matutunan natin yung mga bagay nito patungkol sa ating mind, dahil napakahalaga po ng ating isipan. Dahil yung battle ay nagsisimula sa ating mga
isipan, sa ating mind, no? So, ang mind po ang leader ng lahat ng ating action. Tutunan po natin yan. Our action are direct result of our thoughts, no? So, yung mga ginagawa natin, yung mga sa araw-araw, yung ating makinikilos, ito ay resulta ng mga napag-isip-isip natin o yung mga resulta ito ng ating mga inisip, no? Kung halimbawa, nakipag-away ka o ginawa mo ito sa kapwa mo, sinuntok mo siya, halimbawa lang, o ginawan mo siya ng masama dahil may inisip ka, no? Naniwala ka sa inisip mo na hindi maganda patungkol sa kanya, no? Pero inuutusan tayo ng Biblia na ang ating pakipagbaka ay hindi laban sa flesh natin. Sabi nga sa 2 Corinthians 10:3-5, for the weapons of our warfare are not of the flesh, no? But have divine power to destroy strongholds, no? So, hindi paraan ng mundo ang dapat na pakikipagbaka na ibaka ng bawat isa sa ating kaaway. Sabi, but dahil sabi sa Ephesians 6:12, ang ating kalaban ay mga espiritu o masasamang espiritu, principalities, powers, rulers of the darkness of this world, and spiritual wickedness in high places, no? Sabi sa verse 5 ng 2 Corinthians 10, to destroy arguments and every lofty opinion, raise again the knowledge of God, and take every thoughts continue to obey Christ, no? So, ang ibig sabihin po dito ni Apostol Pablo na ang job po natin, ng ating trabaho is to battle, is not only to battle, hindi lang makipagbaka, but to destroy the strongholds of the enemy. Pag sinabing strongholds, ito po yung kanyang mga kuta, kampo, no? Nagtayo siya ng kampo sa isipan, no? Ng bawat isa dahil napayagan mo na mapapasok si Satanas sa iyong isipan. So, kaya nga dapat mabuwag yun, yung kampo na yun. Kasi hanggat may kampo si Satanas doon, may access siya sa iyo, no? So, sabi nga, to destroy, pag sinabing battle that must be destroyed, pwede yung isa sa dalawang ito, o pwede rin dalawang ito, yung ating dapat na i-destroy na strongholds ng kaaway sa ating mga isipan. Una yung can be the worldview, yung sinasabing materialism, communism, lahat ng ism, atheism, no? May mga ito yung mental stronghold na nilagay ni Satanas sa isipan ng maraming mga tao. Sinet up niya ito against the knowledge of God, no? Kaya marami yung atheism, no? Hindi sila naniniwala na may Diyos, no? Dapat mabuwag yung kaisipang yun sa mga tao. Yung iba na materialism, yung mga tao ay laban na sa kalooban ng Diyos, yung kanilang dinidesire, yung mga material na bagay, yung mga bagay na kung saan naglalayo sa kanila sa Panginoon, no? So, anyism can be our stronghold, no? Pangalawa, yung tinatawag na personal attitude. It can be a personal attitude. Worry can be a stronghold. Yung pag-alala, labis na pag-alala, hindi naman masamang mag-alala, pero kung talagang labis na yan at nawawala na yung faith mo, ito po ay nagsisilbing stronghold. Yung seeking the approval of man, ito rin po isang stronghold, o anumang bagay na iniidolo mo sa buhay mo, halimbawa kagaya ng guilt, ng fear, ng resentment, insecurity, at iba pa, it can be your stronghold na dapat na sinasabi ng Biblia na ating itong iwasak sa ating mga buhay, no? So, yan po yung ating part 1 at dadako na po tayo sa ating part 2 na shinare ko po sa inyo, na i-share ko ngayon yung 4 na prinsipyo para magwagi tayo sa tinatawag na battle of
of your mind, sa labanan sa ating isipan. May mga prinsipyo na tinuturo sa Biblia para ito ating labanan, no? Napakadami sa Biblia ng mga prinsipyo na pwede natin magamit para sa ating mga isipan, no? Kung titingnan po natin, sinabi ko nga sa inyo kanina na ang greatest asset natin ay ang ating mind, no? Ang ating kaisipan. Pero sa oras nito, konti lang po yung i-share ko po sa inyo, tanging 4 lang na prinsipyo na hagilap natin sa salita ng Panginoon at hindi sa experience na naranasan ko, no, para tayo makapamuhay kay Kristo at makapaglingkod tayo effectively para sa kanyang kapurihan at sa kanyang kaluluhatian, no? Una, ano po yung prinsipyo na dapat natin malaman para mapagwagian po natin yung pakikibagbakang ito sa ating isipan? Marami pong marami pong laman ng ating mga isip, no? Naturally, sa katunayan, ito po totoo na marami pong pwedeng ilaman ng ating mga isip. Araw-araw, nandyan po yung mga isip, iba't iba mga kaisipan na dumarating sa atin, no? Pero una, tatandaan po natin na ito, huwag tayong dapat maniwala agad sa lahat ng ating iniisip, no? Don't believe everything you think. Ito yung number 1 na principle na dapat nating malaman, how to battle our mind, no? Do not believe everything you think. Hindi lahat ng iniisip natin ay dapat natin paniwalaan. Bakit? Kasi hindi lahat ng iniisip natin ay totoo, no? Napakadaming suggestion na dumadating sa isipan natin, no? Napakadaming mga bagay na dumarating sa isipan natin, Kristiyano ka man o hindi Kristiyano, napakadaming mga kaisipan na dumarating sa ating mga isipan, no? So, may mga suggestion diyan na hindi totoo, hindi tama, no? Na binobombard ang ating mga isipan araw-araw ng mga tinatawag na false ideas, no? Yung false ideas na ito, saan nanggaling po ito? Nanggaling po ito sa mga pinakinggan natin, pinanood natin, o nanggaling po ito kay Satan, no? Maraming suggestions siya nilalagay sa isipan natin. And believe me, brothers and sisters, na sinasabi sa Biblia na hindi natin dapat paniwalaan siya. Because he is a liar. Siya po ay isang sinungaling, no? So, yung mga bagay na yan ay penetrate siya sa ating mga isipan dahil una, may kampo siya at hindi pa nabubuwag yung kampo na yon, no? Kaya nangyayari po yun na nakapagsuggest siya sa atin. At alam natin, yung mga suggestion niya ay deceiving. Alam natin niya, yung mga suggestion niya ay ang benepisyo nito ay hindi para sa atin. Hindi para maging malapit tayo sa Diyos. Tiyak ko na ang suggestion niya ay laging para tayo magkamali, magkasala, at malayo sa Panginoon. No? So be careful, no? Hindi lahat ng naririnig, kaya nga, hindi lahat ng naririnig natin, napapanood natin, no? Ay dapat paniwalaan natin. Dahil may mga bagay na nagawa mong tanggapin ng isipan mo, nagawa mong i-discuss sa isipan mo, o nga, parang totoo yun, ha? Parang yung pagtitiwala sa Diyos, pagtatras sa Diyos, minsan nababawasan, nawawala, dahil sa mga tinanggap mong kaisipan na hindi naman tama, no? So, tandaan po natin, galing sa mundo, galing sa mga bagay na narinig mo, naisip mo, galing sa mga tao na malapit sa iyo, na minsan hindi naman talaga yun ang tama, pero minsan natatanggap mo, may suggestion din si Satan, no? At higit sa lahat, but the problem na mas differ ay hindi lang yung
yung mga kasinungalingan ni Satanas, kundi yung kasalanan, no? Yung tinatawag na mental illness po natin, which is sin, yung kasalanan, no? Ah, ah, na, 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 na natanggap po natin yung kasalanan, no? Yung kasalanan na yun na hindi na pa natin naihingi ng tawad, yung mga kasalanan na yun na lumago, lumaki dahil sa hindi mo pa hinihingi ng forgiveness at hindi mo kinikilalang sin, dahil may mga tao rin naman at maging Kristiyano na alam nilang kasalanan yun, pero parang pinaninindigan nila na iyon ay hindi kasalanan dahil nadaya na nga sila, nalilang na nga sila ng kaaway, no? So, tingnan po natin, ano po ba yung kondisyon ng ating mga isipan? Kung hindi pa nababago ang ating mga isipan, kung hindi pa talaga naaayos ang ating mga kaisipan, marami talagang papasok na iba't ibang kaisipan sa ating mga isip. Ito yung ibang example. Our minds are, minsan nagiging confused. Yan yung sinasabi, sulat nyo na lang, o tandaan nyo lang, Deuteronomy 28, verse 20. Confused mind. May tinatawag na confused mind. Confused ka, hindi mo alam kung anong tama, hindi mo alam kung anong mali. No? So better na makaalam tayo, makarinig tayo ng salita ng Diyos, malaman natin kung ano sinasabi sa salita ng Diyos, kasi pagka alam mo ang salita ng Diyos, alam mo na kung ano yung tama at mali eh. Pero dahil hindi tayo palabasan ng Biblia, hindi tayo palakinig ng salita ng Diyos, minsan madali tayong magboyo, madali tayong madaya ng Satanas. Yung mali, ginagawa niyang tama, at yung tama ay ginagawa niyang mali. Minsan naniniwala naman tayo dahil sa kakulangan ng kaalaman. Sabi nga sa Hosea 4 verse 6, my people are destroyed for the lack of knowledge. Kung wala tayong alam sa salita ng Diyos, kung hindi tayo lagi nagbabasa ng Biblia, hindi tayo nag-aaral ng salita ng Diyos, talagang madadaya tayo ni Satanas, yung ating mga isipan. So, he can confuse our mind. No? Pangalawa, anxious. No? Job 17:3-4. Sulat niyo na lang, Job 17:3-4. Yung anxious mind, closed mind, yung saradong isipan, puno-puno ng anxiety, ng pag-aalala, punong-puno ng mga bagay na evil, restless, no? Hindi nagpapahingang isip, puno ng kasamaan na isipan. Yan ang sinasabi sa Ecclesiastes 2:21-23, no? So, sulat lang ninyo o tandaan nyo na lang po yun. Hindi na po natin mababasa kasi mahaba po ito, no? Yung, yung verse na yan. So, meron din tinatawag delude mind. No? Nalinlang na isipan. Nalinlang, Leviticus 5 verse 4. Isaiah 32 verse 4. No? So, maraming iba't ibang kaisipan. May tinatawag na troubled mind, 2 Kings 6:11, yung hindi napapanatag na kaisipan, depraved mind, masamang loob na kaisipan, 1 Timothy 6 verse 5, Romans 8 verse 7, sinful mind, makasalanang isip, dull mind, makurol na isipan, 2 Corinthians 3:14, blinded mind, yung blind, yung bulag na kaisipan, 2 Corinthians 4 verse 4, corrupt mind, no? Sinasabi 2 Timothy 3 verse 8. So, ang ating kaisipan ay talagang nawasak, no? So, kaya nga dahil ito ay broken, kaya natin magsinungaling kahit sarili mo. Nagsisinungaling ka, di ba? Minsan pag tinanong ka ng ibang tao, kamusta ka na? Sabi mo, okay lang, no? So, ibig sabihin, you lie to yourself, no? Kaya mo magsinungaling sa sarili mo. Hindi mo sinasabi, hindi ka naman okay, pero ang sabi mo, okay ka, no?
So, dahil yun ang sinasabi sa kaisipan mo, no? Yung mga bagay na mali, masama, pinapagawa mong mabuti, no? Sabi nga sa Jeremiah 17 verse 9, the heart is deceitful above all things, no? Ang ating mga puso, ang ating mga kaisipan ay deceitful, madaya sa lahat ng bagay. And at tandaan po natin, ang lahat ng kasalanan ay nagsisimula sa tinatawag na pagsisinungaling, no? Sa John 8:44, the devil is always a liar. So, kinakailangan mabagong ating kaisipan. Dahil at tandaan natin, hindi natin dapat tanggapin ang lahat ng mga bagay na naiisip natin. Dahil ang ating isipan ay napasama, naging masama. Dahil nagawa natin maniwala sa mga daya at kasinungalingan ng ating kaaway o maging ng ating sarili, no? Hindi naman lahat ay Satanas, no? Kundi minsan pinipili mo na yung mali, pinipilitan pa natin yung maling kaisipan ay tama, no? So mag-ingat po tayo doon. Pangalawa, guard your mind from garbage. Kinakailangan bantayan natin ang ating mga isipan sa mga basura, no? Napakadaming basura na pwedeng malagay sa ating mga isipan. Alam po natin nung bago pa na nagsisimula ang computer, no? Ang sabi po sa eskwelahan, anumang bagay daw na masamang if you put bad data sa computer daw natin, kung tayo daw po naglalagay ng bad data sa ating computer, no? You will get bad result. Ang resulta niyan ay hindi rin maganda, masama din, di ba? If you put, gayon din po, kung tayo po ay naglalagay ng mental garbage sa ating mga isipan, yung ating isip ay pinupuno natin ng mga basura, ang ilalabas din po niyan ay basura sa buhay natin, no? Kaya nga, madaling malaman kung ano ang laman ng ating isip, kung ano yung ating ginagawa, kung ano yung ating sinasalita, kung ano yung ating pinapakita, no? Yun ang laman ng ating kaisipan, no? Dahil bago mo sabihin, bago mo salitain, bago mo gawin, bago mo i-action, nanggaling muna yan sa ating isipan, no? Kaya nga, kung ang laman ng isipan natin ay basura, ang ilalabas din yan ay basura, no? Kaya nga, kinakailangang i-guard natin ang bantayan natin ang ating isipan sa mga basura. Sabi sa Proverbs 15:14, a wise person is hungry for knowledge, while the fool feeds on trash, no? So, yung isang matalinong tao daw, yung isang person na gutom sa karunungan, kaalaman, gutom sa salita ng Diyos, ay gutom sa salita ng Diyos, no? A wise person, yung matalinong tao, gutom yan sa knowledge, no? Sa kaalaman. Pero yung fool feeds on trash. Siya'y kumakain ng basura, no? So, walang maganda na makukuha tayo sa basura. Bagamat ang sabi ni Bam, may kayamanan sa basura, pero lahat ng yan ay patapon na, tinapon na, hindi na dapat pakinabangan o hindi na mapapakinabangan. Kaya nga tinatapon, hindi mapapakinabangan. Huwag tayong dumampot ng mga bagay na hindi natin mapapakinabangan at isilid natin yan sa ating mga isipan, no? So naalala ko yung mga nutritionist, yung mga nagbibigay ng magandang komento patungkol sa pagkain para maging healthy ang isang tao. Kung mag-i-interview tayo ng mga nutritionist, meron daw po 3 uri lang daw po ng pagkain na dapat nating ipapasok sa ating physical body, no? Meron 3 bagay na pagkain na pinapasok ng tao sa kanyang physical body, no? Una, yung tinatawag na brain food. Yung brain food, ito daw po yung pagkain na nagpapaging smarter sa tao. Pangalawa, yung tinatawag na junk food. Pag sinabing junk food, alam natin
yung mga junk food nito, masasarap, pero more on betsin, more on salt, ganon, no? More on sweet, no? Hindi naman po ito poisonous, but this, meron lang po siyang simple calories, no? Empty calories, wala pong vitamina dyan, no? Pero hindi naman poison siya, hindi naman siya bawal kainin, hindi naman siya ang tawag doon, hindi naman siya, in Tagalog ng poison, hindi siya lason, no? Pero wala siyang calories, wala kang makukuhang vitamina diyan na makakapagbigay ng lakas, na makapagbibigay ng mabuting bagay sa ating katawan. At yung isa, yung panghuli, yung tinatawag na toxic food. Yung toxic foods na ito po yung lason na hindi dapat natin tanggapin ng ating katawan. The same is true in what you see, what you hear, and what we allow into our mind. Ganun din po yung mga bagay na ating nakikita, naririnig, at yung mga bagay na pinapapasok natin sa ating mga isipan. No? Some food is brain food, na ibig sabihin ng brain food na dapat natin papasukin sa ating katawan, na kinakailangan ito po ng magpapaging smarty sa atin, magpapaging godly sa atin, magiging banal tayo, magiging mature tayo. Ito po yung mga dapat po natin papasukin sa ating mga isipan, no? Meron din tinatawag na junk food. Pag sinabing junk food, sabi ko nga kanina sa inyo, hindi naman siya poisonous, hindi naman siya lason, but it's either good or bad, no? Parang sasabihin ng iba, hindi naman masama, hindi naman din to, hindi rin naman to masama, hindi naman to masyadong mabuti, hindi naman to masyadong mabuti, no? Ibig sabihin, yun yung sinasabi sa unang Korintos 6, talatang 12. Sabi sa unang Korintos 6, talatang 12, hindi lahat ng bagay ay nakakabuti, no? May mga bagay na tao na walang bagay na masama sa kanila. Basta kinakain nila lahat, di ba? At may mga taong ganyan na kinakain lahat ng bagay kasi hindi naman daw nakakasama. O sabihin natin hindi nakakasama, pero it is not helpful. Hindi siya nakakatulong. Ba't kakakain ng mga bagay na wala namang maitutulong sa'yo, palaman lang sa katawan? Di po ba? Parang palaman lang, yung junk food, parang stop lang yun, no? Parang palaman. Hindi makakasama, oo, lawful, but not helpful. Pero hindi naman nakakatulong. Ba't mo tatanggapin sa isipan mo kung alam mo, sasabihin mo, hindi naman masama, pero hindi naman siya makakatulong. In other words, aren't necessarily wrong, but they aren't necessary. Hindi naman siya masama, pero hindi naman siya makakatulong sa'yo. Ba't mo patatanggapin? Kung sa akin, hindi ko na po tatanggapin yun. Hindi ko na po kakainin yun kung wala namang maitutulong sa akin, no? So, ganun din po sa Bible. It tells us to fill our minds with the right thing. Ganun po sinasabi sa Biblia na ang ating mga isipan, dapat daw, punuin daw po natin mga bagay na tama. Mga bagay na kapakipakinabang. Kung hindi kapakipakinabang, kung hindi right thing, huwag na natin tanggapin sa ating mga isipan, no? Kung nais po natin na maging healthy po ang ating buhay, healthy po ang ating isipan, at maging successful tayong Kristiyano, pag sinabing successful Christian, no? Para makapag-minister tayo sa iba, at kinakailangan po na i-fix natin yung ating mga isipan, fix your mind to the right things. Punuin natin ang ating mga isipan ng mga bagay na necessary at mga bagay na tama, right things, no? God called us to be faithful and fruitful, no? Gusto ng Diyos na tayo maging faithful, tapat sa Kanya, at maging fruitful sa Kanya. Sabi nga sa John 15 verse 16, I chose you that you should go and bear fruit. So, it is God's will na tayo ay maging fruitful, no?
So, hindi lang maging successful, kundi maging fruitful, maging faithful, no? So, sabi sa Psalm 101 verse 3, I will not set before my eyes anything that is worthless. Hindi ko papayagan na I will not see before my eyes anything that is worthless. Na hindi ko hayaan ng aking mga mata itumingin sa mga bagay na worthless o hindi mahalaga o hindi kapaki-pakinabang, no? So, yun na nga sinabi ko. Kaya nga dapat maging careful tayo sa ating pinapanood, sa ating pinakikinggan. Kasi anything na ating napapakinggan, napapanood, ay pwede yung maging laman ng ating isipan. Pwede yung mag-stuck sa ating mga isipan. Pwede mo yan tanggapin. Pwede yung mali ay maging tama at yung tama ay maging mali. No? So, we must guard our mind. Huwag tayong pumayag na papasukin dyan yung mga basura kagaya nun na sinabi ko sa inyo. No? So, dalawang bagay pwede natin, kung paano natin i-guard yung ating mind. Sabi sa Philippians 4:6-8. Filipos 4, sabi po doon, Filipos 4, um, 6, talatang 6 hanggang 8. Sabi po sa verse 6, ganito po ang sinasabi sa verse 6, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Salit, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kahilingan sa pamagitan ng panalangin na may pasasalamat at ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Bilang pagtatapos, mga kapatid, lagi niyong isa-isip ang mga bagay na karapat-dapat at kapuri-puri, mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig at kagalang-galang. No? So, una, paraan para mabantayan natin ang ating mga kaisipan. Una, sabi, don't worry about anything, but pray about everything. Una is a prayer, no? Para mabantayan natin ang ating mga isipan, mag-guard natin ang ating mga kaisipan, dapat we pray. Lagi tayo nananalangin about anything, sa lahat ng bagay. No? So, hilingin natin sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan. Sa panalangin ng panalangin, may pasasalamat. So, tinuturuan tayo ni Apostol Pablo para mabantayan natin ang ating isipan, mag-pray tayo. Pag-pray natin ang lahat ng bagay. Kung may bagay hindi ka maintindihan, kung may bagay na gagawin ka, kung may bagay ka didesisyonan, kung ano man ang iyong dapat gawin, ipanalangin mo. Pray about anything and about everything. Talk to God at all times. Sa lahat ng oras, manalangin ka sa Diyos, no? Para mabantayan ang isipan mo. Pray to God. Kung may mga pumapasok sa isipan mong mali, hindi tama, alam mo, Lord, tama ba to? Tulungan mo po ako, ayoko magkasala sa iyo. Alisin mo po sa isipan ko ito. No? Pag sinabing conversational prayer, maintain a running conversation. Ano man ang ginagawa mo, pwede ka mag-pray. Pwede kang humiling sa Diyos. Pwede mong tanungin ang Panginoon. Pwede kang humingi sa Diyos ng tulong, magpag-guard sa Kanya sa ating mga isipan, no? So, isa yan paraan para mag-guard natin yung ating minds to pray always. Pangalawa, consecrated focusing. Dapat may focus tayo. Sabi dito, think about those things. Ito yung bagay na dapat natin i-focus. Sabi dito, ang kapayapaan ng Diyos, kung gagawin daw natin, nagpe-pray tayo palagi, ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao, ang siya mag-iingat ng iyong puso. Iingatan niya ang ating puso at ang ating pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. At ang sabi sa huli,
talatang 8, bilang pagtatapos mga kapatid, ito po yung sinasabi, think about this thing. How do we do that? Paano natin gagawin yung think about this thing? No? Isipin nyo ang lahat ng ito. Magagawa natin to through consecrated focusing. No? Ito ang isang paraan para ma-overcome natin lahat ng mga temptation. Sabi dito sa verse 8, lagi ninyong isaisip ang mga bagay na karapat-dapat at kapuri-puri, mga totoo, mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig, kagalang-galang. No? Yun daw po ang ating isipin. Sabi, think of this thing. Isipin nyo ang mga bagay na ito. At pangatlo, na prinsipyo na huwag nating kalimutan is never stop learning. Huwag tayong hinto sa pag-aaral. Pag-aaral sa salita ng Diyos. Maraming sinasabi ang Biblia patungkol sa salita ng Diyos. Puspusin natin ang ating mga puso, ang ating mga isipan ng salita ng Diyos. Hindi basura, no? Hindi mga masamang panoorin, hindi masamang isip, hindi masasamang salita, kundi puspusin natin ang ating mga puso at isipan ng salita ng Panginoon, no? Lagi tayong mag-aral. Lagi tayong mag-aral ng kanyang mga salita. Lagi tayong magbasa ng Biblia. Lagi tayong makinig ng salita ng Diyos. Sabi sa Matthew 11:28-29, come unto me, sabi ni Jesus, those who are labor and heavily laden, and I will give you rest. Take my yoke upon me and learn of me. Mag-aral kayo sa akin. This is Jesus' invitation to us. Gusto niya na lagi tayo mag-aral sa Kanya. Dahil sa oras na tayo ay guminto sa pag-aaral, hindi tayo makapaglilid, hindi tayo makapag-aakay ng mga tao, no? Hindi tayo hindi tayo magagamit ng Panginoon, no? Sabi sa Proverbs 18:15, the mind of a smart person is eager to get knowledge, and the wise person listen to learn more. No? So, study the Word of God. Lagi tayong mag-aral ng salita ng Diyos, lagi tayong makinig ng salita ng Diyos, lagi natin alamin kung ano yung kalooban ng Diyos, plano ng Diyos, prinsipyo ng Diyos. No? So, never stop learning. Sa salita ng Diyos, pag marami tayong nalaman, ito yung isang bagay na kinatatakutan ni Satanas. Kaya sa Matthew 13, inaagaw niya yung salita ng Diyos na tinatanim sa atin para wag tayong makapanampalataya. Pinatatakutan niya na magkaroon tayo ng kaalaman patungkol sa salita ng Diyos. Kasi pag marami tayong alam sa salita ng Diyos, hindi niya tayo madadaya. Kaya ayaw niya na marami tayong alam para madaya niya tayo. Pero sinasabi ko sa inyo, hindi ka madadaya ni Satanas pag nag-aaral ka palagi. Pag marami kang alam. Panguli, put on the whole armor of God. 2 Corinthians 10:4-5 at Ephesians 6:11-18. Ito yung mga armor ng Diyos sa bulutin ng Panginoon. No? Sabi po sa bandang huli, that you may be able to stand. Pag sinabing stand, remain, abide. No? Mananatili tayo nakatandig, nakatayo, mananatili tayo sa Panginoon na nakakabit sa Kanya kung tayo po ay mayroong baluti ng katwiran ng Panginoon. Sabi panghuli sa 1 Peter 1:13, having your mind and spirit girded with truth. Balutin daw po natin ang ating isipan, ang ating espiritu. Bigkisan natin ng katotohanan. Dahil pag puno tayo ng katotohanan, walang daan ang kasinungalingan, ang mga daya ni Satanas sa ating mga buhay. No? So, think the Word of God. No? Binigyan ko po ito ng panghuli, yung think, letter T. Ibig sabihin niyan, test every thought. Subukan natin lahat ng isip
mga nasa isipan natin. Psalm 139:23-24. Search me, O God, and know my heart today. Try me, O Savior, and know my thoughts, I pray. Kilalanin mo, alamin mo ang aking puso. Kung tama po ito. So, test every thought. Helmet your head, no? Isuot natin ang baluti ng ating sa ating isipan, which is the truth, the word of God. Kung motorcycle rider, kinakailangan ng helmet, tayo rin naman. Kailangan natin ng helmet na siyang ating proteksyon laban sa magawa ng kaaway. I imagine great thoughts. So imagine the word of God, lagi nating isipin Joshua 1 verse 8, ito na ating pagbulay-bulayan, isipin, ang salita ng Diyos, yung mga great promises of God, ito lagi natin pagbulay-bulayan at isipin. And nourish godly mind, no? Psalm 119 verse 15, I will meditate on your precepts and fix my eyes in your ways. Aking laging iisipin, pagbubulay-bulayan, ang iyong mga katwiran, Panginoon, ang iyong palatuntunan, at aking titingin ang aking mga isipan sa iyong mga daan. At panguli, keep on learning. Kagaya ng ating rinig kanina, never stop learning. 1 Timothy 4:15. So mga kapatid, yan po yung apat na bagay na dapat nating prinsipyo para ingatan natin ang ating mga isipan laban upang tayo lagi nagtatagumpay sa ating mga isipan. Manalangin po tayo. Panginoon, marami po salamat sa iyong mga salita. Dalangin po namin. Tulungan mo na matandaan po namin ang mga salita mong ito. Ito po ay sandata namin upang kami ay hindi madaig ng kaaway sa aming mga isipan. Napakahalaga ng aming mga isip dahil kung ano iniisip namin, yun kami. Panginoon, patawarin mo kami kung may mga naisip po kami hindi maganda sa nakarang mga araw. Linisin mo ang aming puso, ang aming isipan. Nawa ang mga isipang ito ay magpasakop sa isip ng aming Panginoong Jesucristo. Maging kagaya ng isip ni Jesus ang aming mga isipan, Panginoon. Tulungan mo na pinapasailalim po namin ang aming mga kaisipan sa aming Panginoong Jesus. Tulungan mo na ayusin, baguhin ang aming mga puso, ang aming mga isipan para makapagbigay kami ng kaluhatian, karangalan sa aming Panginoong Jesucristo. Salamat po sa iyong biyaya. Pagpalain mo lahat ng nakinig at makikinig pa. Dalangin ko po, Panginoon, sa oras nito, ang mga kapatid po namin na may mga pinagdadaanan, tulungan mo sila. Ipagpatawad mo anumang pagkukulang nila, anumang desisyon na nagawa nila laban sa iyong salita, laban sa iyong kalooban. Tulungan mo, Panginoon, na maging maayos ang kanilang isipan, na mag-isip sila ng mga bagay na ayon sa iyo at sa iyong salita at ayon sa iyong kalooban. Tulungan mo kami na maging mature, maging malakas sa mga araw nito, at maging maalam sa lahat ng mga daya ni Satanas upang wag namin magawa, Panginoon, na masunod ang mga naisin ng kaaway. Kung paano nadaya si Eva, Lord, tulungan mo na hindi kami maging kagaya niya, na huwag kami madaya ni Satanas sa pamagitan ng aming isipan. Basbasan mo at pagpalain lahat ng nakinig at ang desire ng aming mga puso ay magampanan at magawa ang iyong mga salita. Sila na may mga pangangailangan, Lord, abutin mo po sila. Sila na may mga problema sa trabaho, negosyo, tulungan mo po sila. Sila po, Panginoon, na may mga sakit at karamdaman, kayo po magpagaling sa kanila. Ang mga nasa ospital, ang mga nagpapagamot, Panginoon, tulungan mo sila at kahabagan, bigyan mo ng kagalingan, Panginoon, at alalahanin mo sila araw at gabi, Panginoon. Huwag mo silang pababayaan ng aking mga kapatid na may mga karamdaman, lalo na yung mga malalang sakit at karamdaman. Tulungan mo kami pakaingatan sa lahat ng aming mga gagawin, iisipin, kaumalawalhati at madakila. Pagpalain mo lahat na nakinig at makikinig pa, Panginoon. At sa pamagitan nito, kami po ay tumanggap ng
patotoo ng karunungan at kaalaman upang masunod po namin ang iyong mga salita. Salamat po sa lahat ng mga bagay naming napag-aralan, natutunan. Salamat po, O Diyos. Sa inang pinagkakatiwala ang panalangin ito, luwalhati sa iyo, parangalay sumayo, pagdakilay sumayo, ngayon at magpakailanman. Sa pangalan ni Kristo Jesus, Amen. Amen.